magandang araw mga kasipag, at narito tayo para tunghayan yung pagtataas ng bangka, yung FBCE Rice and Dim na pagmamayari ni Boss Michael. Bali, babarahin nila ito ngayon para ma-repair. Ito yung gagamitin nila, yung traktor na yan na ginagamitan ng 18 ang bilog ng kable. Yan mga kasipag, yung kabling ginagamit. Kasi laki lang din halos nung lubid na ginagamit dun sa pagtatali ng bangka. Ganun lang din halos kalaki yun. Bali, ipapatas daw nila ito para ma-repair daw yung parte ng ilalim. Dahil ito pala ay nagkaroon ng aberya nung nasa Davao. Parang nabahura daw ata, sabi nung may-ari kaganina. Kaya habang amihanin at hindi sila makalaot, pagkakataon din ito para makapag-repair sila ngayon. Bali, hindi na ito itataas ng kagaya nung una na halos dito sa part na yan inilalagay yung bangka. Parang ngayon dito na lang banda para halimbawa ay may doong lakas ng panahon, madaling hugutin yung bangka para maitago at hindi na hirap hilahin ng iba pang bangka. Yan yung gagawin nila ngayon. Mga kasipag, bali nilalagyan na nila ng kalso dun sa unahan para paghila ng traktor, bali may sasalpak na kaagad yung latang para hindi mahirapan pag-angat. Bali kanina maraming bata dito sa paligid na atin ang pinalayo dahil alam naman natin yung kable ay medyo delikado, baka makatama o malagot, makadisgrasya lang. Kaya ating pilit na pinapalayo yung mga malalapit na mga bata dito sa paligid. Medyo na hila-hila na ng mababaw. Bali bagong bundot ulit para maiangat. Hoy, okay diyan. Hoy mga bata, alis kayo diyan. Alis kayo diyan, baka mapitikan kayo. Hirap pa rin, may kabigatan dahil halos hindi pa maka-versa yung traktor na naghihila. Bali, ginamitan na nila dito ng pulley mga kasipag para kahit paano ay makabuilo yung kanilang kable. Tignan natin yung gaano kalaki yung pulley na gamit nila. Ito na yung ginagamit nila dito pang hila. Yung kable mga sinasabi ko kanina mga kasipag, parang 18 lang po ang laki nito, ano? Yung kable parang 18 lang po ang laki. 18, 22 po. 18 po ano eh. 18 daw po kalaki yung kable nila. Mga kasipag, at dahan-dahan na pong nakakaangat yung bangka. Bali nilagyan pa po nila ng
tubo para may makaikot dun sa ilalim. Bali tinali nila dun sa may paltik yung tali, pinasok dun sa kabilaanan po yung tali, pinalusot dun sa ilalim para maging pilakang paralis. Yung mga nagtataka bakit po may mga tao dun sa ibabaw habang inaangat yung bangka, bali ginawa po silang mga balancer para kahit paano ay bumababa po yung parting iyon, pinababa po yung parte para hindi po masyadong nakabaon dun sa kabila. Medyo nakakabalang mga kasipag pagka may mga ganitong ginagawa, dahil isa ito sa mga delikadong trabaho at sa bangka. Ang isang pagkakamali dito ng lubid o ng kable ay kalumpuhan ng isang tao pagka tumama ka, mga kasipag. Ganun siya kadelikado. Kaya pinipilit naming walang lumapit na bata tuwing may mga inaangat na bangka katulad ng ganito. Bali panibagong adjust ulit mga kasipag para makabuelo na yung traktor na hihila. Papabueluhin na nila, bubunlutin na nila ng isang birahan lang kung kakayanin. Yung amihanin po, yan po yung tamang pagkakataon para magbara po dito ng bangka. Dahil bukod sa hindi sila makalaot dahil sa malakas ang panahon, yung iba iniiwasan na rin po yung lugi. Kaya kung mapapansin nyo mga kasipag, marami pa rin dito mga bangka na mas piniling itambay na yung mga bangka o hindi na muna lautan para makaiwas sa pagkalugi o sa imposibleng mga kalamidad katulad ng paglubog. Kasi kadalasan dito mga kasipag pagka ganitong amihanin, marami ng nalubog na bangka. May mga pilot nila na nabubutas dahil sa lakas ng panahon. Kaya ang karamihan ginagamit yung panahon na ito para mag-repair naman ng kanilang mga bangka. Kung wala mang repairinin dun sa kanilang bangka, yung iba ay pinipinturahan o nililinis yung bangka. Yung iba ay itinatago lang para sa kaligtasan din ng kanilang kagamitang pandagat. Bali, ipapapop up ko na lang po dun sa video yung mga nagpapa-shoutout sa atin na mga kasipag natin na vlogger at kasipag din nating mga katrabaho. Yung mga naniniwala na hindi masamang pinanganak ng mahirap, ang masama ay wala kang ginawa. Ipapapop up na lang po natin sila dun sa video habang tayo ay nanonood. Dahil medyo marami po sila at hindi ko po sila kayang isa-isahin. Saka doon po sa mga nagtatanong kung bakit ako ay walang video nung mga nakaraang linggo, pagpasensyahan nyo na po mga kasipag dahil ako po ay nagkasakit at naging abala din sa trabaho kahit katay may dong dinadamdam. Kaya ako na po mismo ang humihingi ng pasensya mga kasipag. Pero kahit na paano po ngayon ay medyo magaling-galing na po tayo, kaya makakapag-vlog na po ulit tayo. Sa mga supporters ko po, maraming salamat po sa suporta ninyo mga kasipag, lalong-lalo na po dun sa TDP Reyna Chapter. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kina Tata Inar ng TDP, kay Winsislaw Ilosorio. Yan, shout out po sa kanila, kay
Romel ka-vlogger, idol yan. Shoutout sa iyo, Idol Romel. Kay Idol Dongyang. Kay Idol Kaaga Vlog. Kay Idol Kapsoka. Yan, at kay Raps TV na lagi sa ating nakasuporta kahit na may sariling vlog ay lagi ding nanonood sa atin mga kasipag. Shoutout kay Idol Raps. Yan yung ilalagay nila dun mga kasipag sa unahan para maging kalso. Mas maganda yun pagka ang kalso nila ay bilog para gumugulong. Mahirap pagka yung kwadrado o tabla, kasi nahakap mga kasipag yung pagka tablang ginamit. Kailangan pa nilang lagyan ng pinag-insuilan, hindi katulad ng bilog na susunod lang sa gulong. Shoutout ko rin po pala si William Del Rosario, yung aking papa na number 1 supporters ko po, na taga-share at taga-post po nung aking mga videos na inilalabas dito sa YouTube, at halos siya na po ang nagpo-promote lagi nung aking mga video at laging nagagalit sa akin tuwing ako ay walang vlog. Yan, maraming salamat po kay WM5, kay William Del Rosario. At mga kasipag, hihingi din po pala ako ng konting suporta para sa reels ni Rio Jess. Sana po ay masuportahan nyo po yung kanilang mga reels. Sa kay Buhay Ina Vlog, ayan, shoutout din po sa kanya, at sana po ay masuportahan nyo rin po yung kanyang YouTube channel at saka yung kanyang mga reels. Asawa po yan ni Dongyang Vlog. Halos maraming nanonood mga kabataan dito, pero yung may mga edad po ay nakadistansya na po sila. Halos may karamihan po yung mga tao ngayon dito sa Dinahican, sa tayo natin mga kasipag, para manood ng pagtatas ng bangka. Ito yung kabuoang laki mga kasipag ng bangka pagka siya ay nasa lupa. Parang isang plywood yata at kalahati halos yung tindig nito. At ito naman yung kapitan ng bangka. Ito yung bali operator. Ano yan, San? Bakit ibabara mo na, San? Bakit ibabara mo na? Nalagot na. Nalagot na sa likod. Lubid. May nalagot na lubid dun sa likod mga kasipag. Hop! May nalagot doon sa likod. Nalagot mga kasipag, isang lubid dun sa likod dito Yan. May nalagot dyan sa parting yan mga kasipag. Atras tayo ng bahagya at medyo delikado. Nakangat-angat na mga kasipag, kunting-kunti na lang, dahil hindi naman yan isasagad katulad nung sinabi ko sa inyo kaganina. Siguro hanggang dito lang yung ulo niyan sa may yan sa may hook na yan, hanggang dyan lang yung angat ng unahan.
na kung kanina ay naroon siya sa may kalaliman, ngayon ay ito na yung ulo niya halos sa ano, buhanginan mga kasipag. Pero kung titignan natin sa video, parang halos hindi man lamang gumagalaw yung bangka. Ayan, talaga yung mga kalso. Iaabang na dun sa paplastaran dyan sa may buhangin na yan para diretso na yung pag-angat. Sa ilalim. Napakalaking bangka mga kasipag, pero pag nasa tubig napakaliit. Bali parang 8 dubol yata to. Winalong dubol yung lubid, kabilaanan. Kaya lalo niyo yung kahoy para i-dumal. Kaya sa kwan, sa dulo ko. Magirahan niyo ito dapat ng dulo. Para kahit kayo wala wala niyo. Ito na lang daw ilalagay nila kung niyog na lang na putol para hindi daw po nalutang. Lubog po ang niyog sa tubig. Para hindi na siya balik. Yan mo. Tali mo rin ko sa kabila. Tinali sa kabila. Kapasok mo, yan. Tinatali ito sa kabila. Dito din sa Sige, tali na, bastoy. taas para hindi matanggal yung kahoy. Pero susunod lang yan mga kasipag sa ano, ikot. Sige. Tingin mo. Balik tayo doon sa tayo natin mga kasipag.
Kasingitan pa ng isa. Hiliksik ulit dun sa unahan itong isang niyog. Simprasis lang yan mga kasipag, ganun po ulit yung gagawin nila dun sa niyog. Simprasis lang po dun sa kanina. Parang kulang po ata yung pinagkapitan ng traktor sa likod, hindi makabuilong maigi. Hindi natin makakasipag dun sa likod para yatang nahukay na ulit yung likod. Usok mga kasipag, malalagyan yan tali sa likod para makabuilo pa lalo. Ano ito, boss? Natali. Sisirga. Sisirga sa puno ng niyogs. Dito daw po sa kabila. Parang hindi ari dito. Abot naman, boss, abot yan. Abot. Abot, oo. Oo. Pero pasabot. Ilak mo na riyan. Balik mo rito, balik mo muna, huwag mo. Kung ano natin, pipilipitin natin. Balik mo rito, tutugsong na tayo, walang pwersa yan. Balik mo rito. Tutugsong na tayo kayo na. Yun lang balik yan. Ano ba?
Tapos na meron ko. Bali, naabot na ng pagdilim mga kasipag, pero tuloy pa rin to hanggang mamaya para isang trabaho, dahil bukas meron pa silang kontrata na isa pang baka na aangatin. May tatas pa sila bukas. Isa sa mga binabarahan natin mga kasipag, yung itatas natin nila bukas baka, pero hindi ko po sigurado kung makakapunta ako kung hindi ako busy. Pero pagka busy po ay hindi ko mapupuntahan yun dun sa kabila. Bali, may pasili po pala tayo dun sa isa pa nating pangargahin mga kasipag. Bali, may dun na madadagdag sa atin na isa pang pangargahin. Kasi laki din ng FBCA Iris at FBCA Herbie. Ganun din kalaki mga kasipag. Ang pinagkaiba lang, poly fiber na siya. Halos fiber na yung ipinambalot, mas matibay, pero yung gastos ay hindi din biro. Tatanggalin yung isang lubid dito sa unahan para bumaba yung lubid. Parang medyo hirap yata yung traktor. Okay, lagay mo na riyan na. Sunod, para dire-diretso na. Kasunod, tatay nila. Isang salpak na daw yung mga ano, kalso para isang trabaho, para dire-diretso daw pagbanti.
Inabot na ng gabi. Ba? May nalagot. Lubid naman na nalagot. Dahan-dahan ang naiaangat pa unti-unti mga kasipag na angat na rin kahit paano. Bali umabot na sa may tapat ng makina yung isang kalso, yung isa naman ay narito sa may ikalawang bodega, yung pangatlong kalso na inilagay ay naroon sa ikalawang paltik, at yung isang kalso ay ganun din, halos malapit na, kaya kailangan nila ulit dagdagan ng kalso dun sa may parting unahan ng roda dyan mga kasipag, dyan sa parting yan. Yan mga kasipag, at hindi pa rin sila tapos hanggang ngayon. Bali itatas pa po ito ng bahagya, pero hindi ko na po maitutuloy yung pagbablog dahil hindi na po kaya ng aking camera, dahil low end device lang po yung gamit ko sa pagbablog. At hanggang dito na lang po yung video ko, at dito na rin po puputulin. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at sa mga nanonood. At kung bago ka lang naman po sa aking channel, sana po ay huwag mong kakalimutan na mag-share, mag-like at mag-subscribe. At maraming salamat po mga kasipag.